Sir, bakit ikaw ang bakit sa'yo dapat sila mag-enroll at hindi sa iba? Siguro parang, no comment po ako siguro dyan, sir, dahil baka Okay. hindi ko naman sabihin Pero na, ano ang kagalingan mo? Sige, halimbawa, bakit ikaw ang pipiliin? sa akin naman po, sir, ang isangan ko ay isang advantage, kaya gusto, naman sila sa akin, kukunti lang po yung tinatanggap kong training. So, natututukan ko po sila. Lahat sila. Lalo po sa hands-on, doon ko po maibigay. Whereas po na napakarami po yung mga training ko, ay mag-aagawan po sila. So sigurado ang bawat trainee mo pag alis, pagkatapos may Natututunan po. Lalo po sa talagang aktual. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Agribusiness Connect is in its third year. Join us on August 8, 2026 at Elements at Centris. Explore the right agricultural venture for you and get inspired by industry experts' success stories. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer, DeKalb. A day of panel discussion, inspirational talks, business socials, and exhibits. Ask your questions in an open panel discussion with Juanjo Araneta of Central Azucarera de Tarlac, Rowena Africa of Juan Lipa AgriVentures Corporation, Dr. Richard Torno of Torno Agro, Attorney Carlo Benito Cruz of Don Benitos, and special guest speakers, Secretary Conrado Estrella III of Department of Agrarian Reform, Constantine Stan Tanchan of Aquatic Phoenix Aquaculture Group, Dr. Rosalind Wee of W Group of Companies. Who will be this year's Best Young Farmer, People's Choice Award, and Farmer of the Year? Find out at Agribusiness Connect Year 3. Register now and avail our promo discount. Find the link in the video description or message us on Agribusiness Facebook page or 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer, DeKalb. We would like to thank our major sponsors: Tate Aqua Feeds, Greenland Bio-Organic Fertilizer, All Certified Equipment Trading Corporation, Agridom, Metro Pacific Fresh Farms and Innovative Agro Industry, Bulacan Dragon Fruit Depot, Don Ricardo's Lechon House, Sanadu Max Power, Agrimac and Lovo, Amo, Ako'y Magsasakang Organiko, Adinso and Iritech, Sugarcane and Beyond, Don Benitos, Transfer It, Crispy King. We would like to thank the following sponsors: Rumsol, Bio and Fertilizer, Rural Bank of Angeles, Asil Laboratories, Tuburan Coffee and Tuburan 360, Rixwan, Mango Tours Houston, Texas, Adamco. Win a free trip to your chosen destination. This raffle is brought to you by BNG Travel and Tours Services. Free Aral at Gala Tour, made possible by Inspired Learning Tours. 5 lucky winners of 10,000 pesos worth of gift certificates, courtesy of Kiwami and Yabu. Enjoy an exclusive discount when you book your stay at Harold's Hotel. See you at Agribusiness Connect Year 3. Register now! Medyo malakas yung ulan.
Kailan mag-start yung training? Ngayon po, may parating po yung Parating na. from Cavite naman po. So yung 5, plus ilan yung andito ngayon? Ah, Na taga bali- Apayaw? Apayaw, isa po yung Apayaw, Isang Apayaw, saka Masbate, mas ang lalayo. Tapos ang susunod na darating from Cavite. from Cavite. So talagang hindi rin sila magkakilala. Yes po, dito lang po sila Ano yung magkakakilala. mga yan, sir? Yung mga estudyante mo, mga graduate ba yan ng agriculture o hindi? Yung iba po, graduate po ng agriculture. Then nagkakandak din po, tumatanggap din po ako ng mga OJT. OJT, para galing sa mga school. From agri. Meron ba agribusiness? May nagkakakan din dito. Oh, I see. Mga course nila, agribusiness. Agribusiness, mga agriculture, major in animal Animal science. science. Yes po. Saan? Sa LSU. Yung iba si LSU, from Pampanga, Pampanga. Catanduanes. Lalayo, ano? Yes po, kalalayo po. At kayo ay taga... From Abra. Abra? Yes. Yung misis yun, taga dito sa Dito San po. Jose. Apo. Lalayo rin, ha? Yeah. Doon din po kami nagkita sa abroad kasi. Sa abroad. Anong trabaho ni misis nyo dati? Nursing aid po. Nurse. Nursing aid ngayon. Ng, Umuwi na rin? Umuwi na. Ano talagang pares kayo? Nag-full time? Nag-for good Yes na? po. Nag-forward na po. Ano sir ang mga realization nyo nung nagbalik na kayo dito sa Pilipinas for good? Anong magandang nangyari? Ang magandang nangyari naman nung kami ko dito ay, siyempre, nandito na ako. Nasusubaybayan ko na yung Mga bata. paglaki ng yung anak ko. Tapos, nakakabanding ko sila. Hindi kagaya po noon na solo ko lang ko talaga sa abroad. Pero nung nandito na ako, masaya na, nakakasama ko sila, nasusubaybayan ko na talaga. Sabay kayo ni misis mo na umuwi? O... Yes po, sabay na po. Sabay talaga kayo? Yes po. Hindi ka nagkakaproblema sa pakain? Hindi naman po. Hindi naman po ang problema. Parang kompleto naman po. Lakas ng ulan. Opo. Tayo naman i-manage co-op, training, kalabaw. Talagang yun sa co-op po ay nakaatang na talaga sa akin balikan na tayo. Kaya kumbaga minamanage ko na lang po yung time ko. Kasi po, as a chairman naman po ay talagang binibigyan ko ng pansin yung oras ko dun sa co-op. Yan po. Ilang oras ka sa co-op, ilang oras ka sa farm? Halos sa co-op naman po, yung mga important, mahalaga lang mga titingnan na dokumento, mga pinipirman po. Ano lang po, maabot ng mga 2 oras sa isang araw, ganun po. So sa umaga dito talaga sa farm. Ilan ang members ng co-op? Bali, 72. Lahat yun may kalabaw. Meron po yung hindi. Mas marami po yung nagkakalabaw. 50 plus po yung nagkakalabaw. Yung mga members po na walang alagang kalabaw, nasa 30 plus siguro. Yung bili ka merienda. Hindi na sir, kakakain lang namin. Ay. Yung kalabaw kahit umuulan, walang problema, no? Yes po, walang problema. Pero pag yung mga calf naman ay yun ang isang malaking problema po. Dahil mahina pa po yung resistensya ng mga tuhod nila. Yun po yung problema sa mga kalabaw. Dahil nalulumpo kasi Ganun. pagka yung maliliit pa na babab sa tubig. May plano kang magpalaki, sir? Yes po, meron. Gusto mo palaki? Ilang kalabaw gusto mo? Sa akin po ito, at saan po may 50 heads yan. Okay ka na sa 50 heads.
ilang taon yun mo paplanuhin para magawa mo yung 50 heads? Kung talagang naka-strict ka po siguro sa plano, kung talaga namang gugustuhin mo ay ma-achieve mo yun. Dahil puhunan lang po yung kailangan po dyan. Gaano ba kalaki ang puhunan? So, ang kalabaw naman po ay pag ganito na kalaki, Itong malaki na yan. more than 100. Ayan, ito itong pinapakita natin ngayon. Ang isang kalabaw na ganyan ay mga 100,000. Sir. Po. Depende din po sa production ng gatas niya. Oh. Dahil sa mga bumibili po, hindi naman po basta-basta porkit kalabaw na bibilin mo na. Meron po kaming tinitingnan. May mga ano, like Siyempre, ano mga tinitingnan tinitingnan po niyo, sir? yung record niya. Okay, yung history niya. Yes po, yung pamilya niya. story. Yung gaano kadami pinoproduce na araw-araw. Mm. Yun po yung isang tinitingnan namin pag kami yung bumibili. Hindi naman po kasi pwedeng bilhin mo na kung yung nakikita mo sa record niya ay kada araw 2 liters lang. Ano ba ang normal na supposedly dami ng gatas na dapat may ibigay na isang kalabaw? Sa 5 Araw-araw. sa 5 liters 5 liters, okay na po yan. Okay na po yan. Ito po kasi nagre-range po siya ng 13 liters a day. Wow. 13 liters. Apo. Kumbaga ito po yung pinanlaban ko po noon sa PCC, nung anniversary ng PCC. Oh. So, natalo lang po siya ng points lang po yung pagkatalo niya. Yung kalaban po kasi niya ay nagto-twice milking. Pero ako, once lang ako nag-milking. Morning lang ako. Yung nakalaban po niya ay morning and afternoon. Twice a day. So, Sir Leo, kahit na mga OFW, pag magdedesisyon sila na dito na, may pag-asa. Yes. Meron din. Hindi ka nagsisi na hindi ka na umalis. Hindi naman. Talagang Talagang nag-desisyon ako na mag-for good na ako. para sa'yo talaga. Yes. Para sa isang OFW, paano natin malalaman na hinog na, time na para umuwi at magnegosyo na dito sa Pilipinas? Siguro sa akin, masasabing hinog na. Siguro, pag may, ano ba, ang tanda? Naipon May ipon, na pera. para po, pag nag-for good na dito ay may magagamit pang negosyo. Gaano ba kalaki, sir, sa tingin mo? Ikaw noon, nung umuwi ka, gaano kalaki ang naipon mo? Sakto lang po siguro yun, sir. Mga magkano yan, sir? Para- Noon. Siguro 200. 200,000. Tapos nag-umpisa ka, ilang kalabaw? Nag-umpisa ako, 2 lang. Eh di naubos na yung 200. Kulang talaga. Dahil sa housing, Oo. tapos yung mga nabili kong kalabaw. So ibig sabihin, talagang binuhos mo yung ipon mo, Opo. tapos gapang ka sa umpisa. Yes. Gapang sa umpisa. Kailan mo na ramdaman na, sulit na hindi na gumagapang? Nung nagkaroon ako ng 4 na kalabaw na gatasin. Ay, 3 pala. 3 gatasin. Yes. After ilang years na yon? 2 years lang po 2 yun. years. 2 years ka rin na naghihirap, sir. Tiyanaga mo yun. Kasi po nung... Butit hindi ka nag-give up. Hindi naman po. Kasi nung unang kalabaw ko ay nagtatatlo ako, 3 kalabaw. Thanks God naman ako dahil nakakuha ako ng malalakas na gumatas. So sa kalabaw na yon ay sa buong Pilipinas sa magkakalabaw, nanalo pa ako ng small hold category. Aha. Ayan po yung nagiging kan ko.
nagiging certificate ko nung ito po. 3 pa lang ang kalabaw mo, nanalo ka na Yes po, ng ito po. Ito, award. award po. From PCC, From PCC po. Philippine Carabao Center. Yes po. Ang bakit nanalo ka ng award dito, sir? So, ang kwan po niyan ay, ibig sabihin po yung small hold category. Tatatlo po yung inaalaga kong kalabaw, Okay. pero marami po yung Gatas. production na gatas na i-deliver ko. After ng 3 kalabaw, kumikita, and then, nagparami ka? Yes po. Nung after ng Nainganyo ka magparami. nainganyo, nagparami ako na nagparami. Then, nanganganak po sila. Yan po. Oo. So, ngayon, magkano ng halaga ng negosyo mo? Aba, Milyon. hindi naman po siguro. Ilan ba yung kalabaw mo ngayon, sir? Ilan yan? 12 po yan. Oh, 12. Mayroon pa kayo Oo, ay, 100 ang isa. Kung titignan mo, ha? Pag ibibinta mo. Kung ibibenta mo. Oh, yes po. Pag ibibinta mo. May pangbenta ka ba? O lahat yan, plano mo, lahat yan, yung 12, gagatasan lahat yan. Sa amin po kasi sir, ay yung pagbabae ay hindi po Hindi namin pwedeng ibenta. ina-allowed na ibibenta. Pwede po namin ibenta sa mga ka-members po namin. Pwede ka lang magbenta sa ka-members mo. Yes po, sa members. Hindi ka pwedeng magbenta outside po. Yun ang patakaran ng co-op. Yes po, yun po yung Bakit, policy. sir? Policy po namin. Bakit po Policy ganun po. ang policy ng co-op? Para po yung mga alaga namin ay hindi siya mawala. Nandito lang sa kooperatiba namin. Sa mga membro din mapupunta. Para sa member. Yes po. Para pag gumata sila, sa amin din na i-deliver yung gatas. Oh, I see. Yan po. Pero pag lalaki naman na po, open na po siya. Kahit sino. Kahit sino, kahit ibibenta mo, wala pong problema po. Galing. So medyo tumila yung ulan. Lumiit konti. Meron pa pero maliit na. Saan mo iniipon yung mga yung mga straw? Galing po sa bukid din namin. Bukid ninyo. Yes. So marami talaga kayong mga bukid-bukid. Meron naman pong bukid for pang palay naman. Sa medyo malayo lang po dito. Pag nakatapos ka na magpaaral, di ginhawa na yan. Lahat na nakita, mararamdaman mo na, sir. Yes, siguro po. Hindi po si Marabi dahil po medyo mataas po yung pangarap ko kasi nung anak ko. Kaya hindi pa. Kasi magme-medicine pa. Hindi po ako nakakasiguro po na dahil preparatory po kasi yung pinili niya. Mas bitter po kasi yan pang medisina. Pero hindi ko po alam kung magtutuloy po. Oh, I see. Hindi naman po siya magastos na. Hindi kagaya nung una po talagang magastos. Pero sa ngayon ay gagastos na dito sa pagre-repair. At siyempre yung mga feeds kasi po yung kailangan pong i-maintain po yung kakain nila sa feeds. Doon po magastos. At least meron kang natatamnan. Yes po. Malaking bagay din yun. Anong advantage, sir, nung kayo ay magkakatabi ng mga magkakalabaw? Ang nagkataon lang po siguro. Nagkataon lang. Nagkataon lang. Mas maganda siguro. Ang advantage naman yung magkakalapit na magkakalabaw. Dahil, kumbaga, kung ano man yung sharing. Ng knowledge po, and information. Apo. Kasi yung iba naman po kasi, mga trainee, yung mga katulad ko po, yung iba, kumukuha po sila ng reservation fee. So, hindi na sila pwedeng mapunta halimbawa sa akin kung diyan po sila naka-reserve. Ikaw, sir, kumukuha ka rin ng reservation? Hindi po ako kumukuha ng reservation po dahil sabi ko nga po sa mga trainee ko na once na kinuhanan ko po kayo ng reservation, hindi na po kayo makahanap ng iba.
Dahil nakapagbayad na Gusto mo nakapagbayad na kayo sa akin. makapili sila kung saan nila gusto. Gusto ko. Kung saan nyo gusto, open kayo mamili. Kasi kung kinuhanan ko na po kayo ng reservation ay nakatali na kayo sa akin. Sir, bakit ikaw ang bakit sa'yo dapat sila mag-enroll at hindi sa iba? Siguro parang, no comment po ako siguro dyan, sir, dahil baka Okay. hindi ko naman sabihin Pero na, ano ang kagalingan mo? Sige, halimbawa, bakit ikaw ang pipiliin? sa akin naman po, sir, ang isangan ko ay isang advantage kaya gusto, naman sila sa akin. Kukunti lang po yung tinatanggap kong training. So, natututukan ko po sila. Lahat sila. Lalo po sa hands-on, doon ko po maibigay. Whereas po na napakarami po yung mga training ko, ay mag-aagawan po sila. So sigurado ang bawat trainee mo pag alis, pagkatapos may May natutunan natututunan po. Lalo po sa talagang aktual. Sir, may Facebook ka ba yung training dito sa farm? Yes po. Ano pong pangalan ng Facebook mo? Marcos Dairy Farm. Marcos Dairy Farm sa Facebook. At message nyo lang si Sir Leo. Leo Marcos. Final word natin, sir. Number 1, sa mga katulad natin na magkakalabaw, Yes. gatasing kalabaw. Yes po. Ano ang mga kailangan nilang gawin para gumanda ang negosyo? Unang-una po ang sa mga magkakalabaw po ay kailangan pong ano man ang dapat niyang gawin ay dapat isa puso lahat ang ginagawa nila, hard work, ayun po. At para naman sa mga OFW, sir, na meron palang pag-asa, no, dito sa Pilipinas na hindi kailangan tumanda abroad. Sa mga OFW naman po, siguro gayahin nyo na lang po yung ginawa ko na nag-ipon ako, then nag-invest para makakasama nyo na po palagi yung mga pamilya po. So, hindi kailangan sobrang malaki. Kailangan lang mag-ipon at mag-start Yes po, yan dito po. sa yung- Pilipinas. Hindi na po kailangan At yung sobrang laki. di baling may konting sakripisyo pa habang ikaw yung nag-start, but sooner or later, makukuha mo yung success. Yes At po. mararamdaman mo na magbabago rin yung buhay. Tama po. Ayan. At para naman sa mga estudyante, sir, Sa mga gustong mag-training dito sa'yo, sa Marcos Dairy Farm. Sa mga estudyante naman po na gustong mag-training kayo sa Marcos Dairy Farm ay isa lang po na ina-assure ko na kung sa akin po kayo mag-enroll ay may matututunan po kayo dahil nga po ang isang ko ay hindi po ako tumatanggap ng marami. Kukunti lang po yung tinatanggap kong estudyante para po matutukan po sila sa gusto nilang matutunan. Yeah. Sir Leo, thank you so much po. Thank you din po. At, Kahit na si Sir Leo ay pumunta lang tayo sa Co-op kanina. Nanggaling tayo kina Moises kanina at pumunta tayo sa Co-op kasi binigyan lang tayo ng gatas. Pero na-meet natin si Chairman doon at nakakatuwa na si Chairman ay pumayag agad-agad na on the spot i-feature siya. Sir Leo, thank you so much po. Thank you din po at napaunlakan niyo po yung panyaya ko na i-visit din po yung farm ko po. Sir Leo, bigyan kita ng t-shirt ng Agribusiness. Total nanonood ka. Yes po. At bigyan din kita, sir, ng Greenland Bioorganic Fertilizer. Gawa po nila Sir Ronnie Lagaya sa Batangas. Ito Yes. po ay processed chicken manure, best for corn. And Chicken manure. Yes po, pero process na po ito. Process na po. So, yan, pwede nyo gamitin sa inyong mga maisan, sir. Yes po, thank you po. At thank you po dito sa t-shirt ng Agribusiness at saka dito po sa Greenland Organic Fertilizer po. Thank you po. Alright. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.